Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-discuss sa inyo ang isang nakakabahalang message na natanggap ko tungkol sa posibleng pag-launch ng China ng kanilang rocket na maapektuhan ang taga Northern Luzon. Okay, gusto ko lang i-remind na meron tayong stock pa ng dark chocolate. Pwede pa kayong mag-text o tawag sa number na ito, 0916-900-00997. Limited lang ang stock, kaya first come, first serve. Okay, yung isa kong subscriber na Ilocano, nagpadala siya nitong message sa akin. Sabi niya, Sir Jen, delikado na. Gigirahin na tayo ng China. So, binasa ko ito, post ng GMA News, Advisory on China Rocket Launch. Rocket, yung papunta sa Himpapawid. So, just in, sabi ng GMA News, I hope this is true. Ni-research ko tungkol nito at meron namang mga related news. Okay, i-discuss ko lang. Just in, NDRRMC, yung National Disaster Risk Reduction Management Council, naglabas ng abiso sa isasagawang rocket launch ng China. Mga residente ng Ilocos Norte at Cagayan pinag-iingat ng NDRRMC sa posibleng pagbagsak ng debris via Mark Makalala, DZBB, GMA Integrity News. Abangan ang detalye sa gmanews.tv. Okay. So ito, ang basihan ng GMA, I hope totoo itong dokumento na ito. NDRRMC Memorandum dated 25 June 2024. Okay, basahin ko Hindi ko na nalay. Memorandum number 130 series 2024 for PCG, BIFAR, DILG, DENR, NAMRIA, RDRMMC Region 1 and 2. Subject, Advisory on PRC Rocket Launch. Magpapalipad na itong China ng kanilang rocket. Okay, ang laman ng the People's Republic of China is scheduled to launch the Long March 7A. Ito yung rocket. Pangalan ng rocket nila is Long March 7A from the Wenchang spacecraft launch site in Wenchang, Hainan Province sometime between 1900 hours to 2300 hours on 28 June to 30 June 2024. Parts of the Long March 7A rocket are expected to drop within the identified drop zone, which is approximately 75 northwest away from Burgos, Ilocos Norte, and 126 nautical miles away from Santa Ana, Cagayan. Okay. In this connection, the following actions are recommended related to marine access out of an abundance of caution between 1900 hours, alas 7 ito, alas 7 ng gabi, to 2300 hours, alas 11 ng gabi, on June 28 to 30 June 2024. So pinapa-abisuhan ang mga government agencies, PCG, BIFAR, DILG, DNR na magbigay ng abiso sa mga tao para umiwas itong mga lugar na expected na mahuhulog yung debris
Kasi ang rocket, papalipad yan, papunta sa atmosphere. Mamaya, yung satellite, this is satellite. By the way, hindi pala ito yung rocket na yung missiles na bomba na makakaano. Itong ni-research ko, itong Long March 7A, ito po yung military communication satellite system ng People's Republic of China. Matagal na nila itong, nung una, experiment lang Nung ni-research ko, as early as March 16, 2020 pa, nila-launch na nila ito, yung satellite nila, military communication satellite. So, nung una, failure, launch ulit. So, March 16, 2020, nag-launch sila, failure, dinobli nila, November 3, 2023, tapos pinaka-latest, mayroon silang January 17, 2024, mayroong March 11, 2024. According sa aking na-research, ito na yung successful orbit. Itong satellite nila, naka-orbit na sa Earth. So, I don't know, itong ilalaunch na naman nila ngayong June 28 to 29, another rocket na posibleng makasakit ng tao, yung mahuhulog na debris. Maalala ko noon, yung bata pa ko noon, yung may Skylab. Kayong mga kaedad ko, alala yung Skylab, I don't know anong year yun, na ang daming takot na tao dahil satellite din ito, umiikot sa Earth, nag-orbit. Kaya lang parang sira na siya, babagsak sa Earth at may matatamaan. Kaya grabing takot ng mga tao noon, baka mabagsakan ng Skylab. So, ito naman, Long March 7A, it's a satellite. So, ulitin ko, hindi ito yung ballistic missiles na panggera. Kailan military communication satellite. Importante ito pag nagkagera. Ang US, marami sila niyan. Yung satellite nila. Kaya nga, ang US ngayon, napaka-high-tech na. Dahil drone lang. Hindi na kailangan ng piloto magpalipad o drone lang yan. Through their satellite, nakikita nila yung, mga tinatarget nila ng mga terorista. Yung pagkadali kay Osama bin Laden, ganun lang yun. Satellite lang nila. Nakikita nila yung nangyayari dito sa ground. Through their satellite and drone. Dito naman sa atin, yung labanan natin sa mga CPP and PNDF, nagagamitan din yan ng drone, ng nakakatulong ang US through their drone. Ang AAP, nalalaman natin na saan yung mga kampo ng mga NPA, bigla na lang bumabagsak ang bomba sa kanila, yung rockets through ganitong technology. Yung nung Marawi seeds, malaking tulong din yung ganyan. Kaya dito ko makikita yung gaano na ka-advance ang technology ng China. Well, of course, kung i-compare mo sa US, medyo maliit pa lang o pipitsugin pa lang sa technology. US, napakataas na. Talagang believe ako sa technology ng US. But ang China is now developing their own. Ang atin, sorry to say, wala pa tayo. Marami pang bigas na kakainin natin bago tayo makapantay sa capability ng Russia, ng China. Kaya balik tayo sa
kaligayahan natin ngayon na umiinit ang tension sa West Philippine Sea, na kung magpatuloy yung patigasan ng ulo, yung hindi na mag-usap, ganun, pa na lang. Kasi sabi ng presidente natin na kulang daw ang nagagawa ng mga verbal protest sa foreign affairs. We will do more than that. So ano kaya yung we will do more than that? Ayungin incident should not happen again. Ano kaya ang ibig niyan sabihin? Will it escalate tension o talagang konfrontasyon na? Sana naman huwag. Tingin ko pwede pa itong madala sa pag-uusap, ano? Napaka-delikado. Ang description nga ng mga kaibigan kong retired generals is damn if you do, damn if you don't. Parang naipit na tayo sa isang sitwasyon na kahit anong gawin mo, delikado pa rin. Dahil nga sa foreign policy. So nakikita ko dito, ang way out lang natin is sana magbago yung foreign policy. Yung sabi ni General Romulo B. Poques na let's swallow our pride. At makipag-usap tayo sa China without anybody, without any foreign interference na nag-i-influence sa atin. Tayo lang mag-usap. I believe mayroon pang magagawa ang pag-uusap China and the Philippines para maiwasan ang sigalot, maiwasan ang giyera, dahil lahat tayo talunan pag nagkagyera.